And ma'am, you said napatayo kayo kanina, which was the first time? First time, I stood up to clap for the president. Well, yung una, earlier, tungkol sa West Philippine Sea, pero dati na yon, isa sa ilan na mga policy areas na magkasundo kami. Pero this one was the first time for me to stand up and applaud at Asona dito sa kanilang desisyon laban sa Pogo. Ma'am, do you think the government can solve the problem, can eliminate POGOs by the end of the year? I think that's a good timetable. Ideally nga, ngayon na, di ba? Pero at least sinabi nila may full stop by December 31, 2024. And kung kaya ba itong gawin ng gobyerno din kasi ang nagbigay daan sa Pogo eh. Panahon ni Duterte, practically nag-open door policy siya sa Pogo. Maraming matatamis na pangako na halos lahat o kundi man lahat na pako. And we are contending with the very evil effects ng Pogo hanggang sa ngayon. So, kung kinaya ng gobyerno noon bigyang daan itong perwisyo ng Pogo, siguradong with the same powers na dati inabuso para bigyang daan ng Pogo, sigurado kakayanin dapat ng gobyerno sa lahat ng kapangyarihan niya talagang mapatigil at mapatapon na sa labas ng bansa natin ang Pogo. But what if the scenario that PAGCOR Chair Alejandro Tenco said happens, that POGOs will go underground, continue their illegal operations, and victimize many people? How will the government respond to that? Won't that be a negative effect of this ban? Well, na-appreciate ko naman yung perspective ni PAGCOR Chair Tenco, pero kung may policy decision na ang gobyerno, tulad ng mga gobyerno ng sinaunang panahon, tulad pati sa ibang mga bansa, halimbawa nung binanang slavery, nung binanang iba't ibang pang-aabuso pa sa karapatan ng tao, then hindi natin dapat maging excuse na kapag binan natin yan, mag-underground lang yan at patuloy na mga abuso sa tao, then it will become a matter or problem of enforcement. Executive action with all the police powers of the state. So, dyan lalong magkikick in ang law enforcement capacities ng ating mga institusyon. So, on this good day, let no one make excuses, no? Pero pagtulungan ng lahat na maipatupad itong ban sa Pogo, mabunot na itong masamang weed na ito sa ating economic garden o ecosystem at itapon na yan sa sunog, itapon sa labas ng bansa. And what grade will you give the President, Ma'am Medasona, since you were satisfied with this statement on the Pogo? This is a day na half full ang glass. I appreciated still yung position nila sa West Philippine Sea. I really appreciated yung announcement nila sa ban sa Pogo. Pero meron pa rin marami-raming ibang mga area na mas sana may narinig pa ako sa kanila. Gaya ng ekonomiya, agrikultura at energy, gaya ng health, gaya ng edukasyon. Yung isang malaking bagay, kasi sinabi ni Presidente tungkol sa problematic drug use na extermination was never part of the solution. Napakalakas. Sayang, pagkatapos nun, natapos na hindi nanahimik siya sa issue ng International Criminal Court. Kasi kung extermination was never part of the solution, dapat papanagutin si Duterte sa extermination na ginawa niya sa tens of thousands na mga kababayan natin at pangungulila ng tens of thousands na mga pamilya. Sana nagsalita rin si Presidente sa SONA ngayon tungkol sa iba pang mga concerns ng kababaihan at gender, pati yung SOGIESC Equality Bill, yung dissolution of divorce bill. And last but not least, sana nakapagsalita pa sila tungkol sa ilan pang mga usapin ng defense, foreign relations, and national security. Bagamat yun na nga, sang-ayon ako sa kanila sa West Philippine Sea. So, dahil araw ito na the glass is definitely half full, pero may marami-rami pang importante mga area, I would say 6/10, more than half.